Yes, there is a provision there about mandatory disclosure of SALNs. Lahat ng mga sakop. Ito ang naging pahayag matapos maghain ng panukalang batas si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nitong Lunes habang binigyan linaw na maaari pang magsagawa ng impeachment trial ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, bagamat nadeklara na ang desisyon ng Korte Suprema, maaari itong magbago kung papaboran ang mosyon para sa rekonsiderasyon ng Kamara. Dito ay pinaliwanag ng kongresista na kapag pinaboran ang mosyon, obligado ang Senado na sundin ang magiging utos ng Korte Suprema. Aniya, kung idedeklarang constitutional ang ika-4 na ihahaing complaint, muling gagalaw ang proseso ng impeachment. Dito kanya ring binanggit na may mga naitalang pagkakataon na binawi ng Korte Suprema ang sarili nitong mga desisyon, una nang napagkaisahan. Pwede pa naman yan mabago. If the motion for reconsideration is granted by the Supreme Court, then the Senate cannot also do anything. Kasi the Supreme Court now says hindi unconstitutional yung fourth impeachment complaint. Pahayag pa ni De Lima, hindi pa tuluyang natatapos ang impeachment process at umaasa silang magkaroon ng pagbabago sa desisyon. Samantala, inaasahang magsagawa ng pagdinig ang Senado sa darating na Miyerkules kaugnay sa issue. Matatandaan noong July 25, inihayag ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang reklamong impeachment dahil sa paglabag sa 1 taong limitasyon sa paghahain nito. Gayunpaman, humiling ang Kongreso na ipagpaliban muna ng Senado ang anumang hakbang hanggang maresolba ang kanilang apela. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga kongresista na magiging daan ang kanilang hakbang sa pagbabalik ng demokratikong proseso ng pananagutan sa pamahalaan sa pamamagitan ng paghahain ng batas sa Freedom of Information Bill. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.